Hi guys, welcome sa video natin today, no? So, ngayon naman, pag-aaralan natin kung paano mag-model ng steel structure, specifically steel frame structure using ETABS, no? So, ito yung initial schematic framing plan natin, no? Which is meron siyang 4 base by 3 base, no? And then yung kanyang story is 3 story, whereas 3 meters yung height ng each story, no? So sa grid line 1, sabi dito elevation along grid line 1. So that means kapag sumilip ka doon sa grid line 1 natin, ito, no? Yun yung makikita mo, no? Okay? Then mapapansin nyo, dun sa grid line 1, ano siya? Wala siyang brace, no? Moment frame siya. No? So, nandito kasi yung strong axis ng column natin. Later on, di-discuss ko bakit naging ganun. No? And then, dun sa grid line A naman, elevation along grid line A, meron tayong cross bracing. No? So, brace frame yung system natin sa grid line A. So, that means dito, no? Kapag tumingin ka dito sa grid line A, may brace. No? Pero dito sa kabila, no? Sa grid line 1 naman, wala siyang brace. Okay? Naka-moment frame siya doon. So, gagawin natin yun sa ETABS. Then, aside from that, meron din tayong intermediate beams, no? So, when you look at closely, meron, aside from the main beams or yung girders natin, no? Meron tayong intermediate beam doon sa gitna, no? Since masyadong malaki yung 7 meters para maging isang buong slab yung 7 by 5. So, i-cut natin, no? So, para maging 3.5 by 5 na lang yung slab natin. Okay? So, ayan. Sige, let's open up eTabs, no? Okay, then sa startup screen ng eTabs natin, no, tatanungin kanya ng mga default settings such as yung code, no? Code and then yung units natin, no? So, ayan, ito yung unang page and then file new model lang tayo. Okay? And then use built-in settings tayo. SI tayo for the units. Then region for default materials will be United States. Steel section database, no? So AISC ang gamit natin for the section properties, no? Nakabase tayo sa American standards, no? American Institute of Steel Construction yung AISC. Meron yang dalawa, 14 and 15 dito, 2014 and 2015. Tapos yung may M naman metric, ibig sabihin nun. So, mas sanay kasi tayo na yung mga steel section natin naka-name ng English units. 'Di ba? Kunyari, W8 by 10, ibig sabihin 8 inches yung height. So, ang gagawin ko, yung hindi naka-M yung pipilian ko, yung AISC 14. Pero yung properties naman niya naka-SI unit. So, name lang yung magiging English units dyan. Okay? Steel design code natin will be AISC 360-10. Okay? Yung dash 10 na yan, no, 2010 ibig sabihin nun, yung dash 16, 2016 ibig sabihin nun. Since local code pa rin natin is NSCP 2015 that follows 2010 code ng AISC, yung 360-10 yung pipiliin ko. Okay? However, little lang naman yung difference between the two. Okay? Then for the concrete design code, although hindi tayo gagamit ng concrete design in this video, ACI 318-14 ko na rin siya para nakafollow sa NSCP 2015 code. So ito yung built-in settings natin. Okay? Then hit OK. So yan, no? Then magpa-pop up itong template or itong dialog box na to. Although pwede mo yan balikan later on, no? Kung alam mo naman na yung grid numbers mo, pati yung number of stories mo, pwede mo nang iset dito. So uniform lang yung grid spacing natin, no? Dahil mapapansin nyo lahat yan 7 meters, no? Sa horizontal, then lahat 5 meters sa vertical. So uniform yung yung spacing natin for the grids. If not, you can select custom grid spacing, then explore this button, no? Makikita nyo, pwede nyo iba-ibahin yung spacing kung iba-iba yung distance nyo per grid. Since same, no? Uniform grid spacing yung pipiliin ko. Number of grid lines in X direction. So, ilan yon? A, B, C, D, E. 5, no? 5. And then, number of grid lines in one direction. No? I'll tab ko lang. 1, 2, 3, 4. Apat naman. Right? So 4. Spacing of grids in X direction is 7 meters. Spacing of grids in Y directions is 5 meters. Okay? Ayun, no? And then, number of stories, no? Ang number of stories natin, kung titignan natin yung next slide, 3 story ito, no? First story, itong unang space na to. Second and then third, no?
ang number of stories, ganito ang counting, no? It is the distance between the levels. So, first, second, and third story to. Okay, so 3-story po tayo. Change natin to. And then, typical story height natin is 3 meters per dito sa PowerPoint natin, 3 meters to. So, parehas na tong 3 meters. Okay, kung iba-iba naman, you can select custom story and then iba-ibahin mo yung per floor mo. Okay, then ayan. Click ko na yung okay para mag-generate na yung kanyang grid lines dito sa workspace natin. So, ayun, no? And then, after that, no, double check kung tama yung na-create na distance, number of grids, as well as yung number of stories. So, itong second window natin, kaya gawin nating active yan. No? Pag kinlik nyo siya, magiging kulay blue yung tab dito. Ibig sabihin, active siya. Kapag nag-click ako dito sa left window natin, naging blue naman tong tab na to, ibig sabihin siya naman yung active. Okay? So, be mindful kung ano yung active kasi kung ano yung active, dun lang kayo nakakapag-edit. No? Or dun nyo lang magagalaw yung ano ninyo yung inyong model. So dito sa second window, currently naka 3D siya. I'll make this one elevation view. So yung elevation view, nandito siya makikita. No? Makikita nyo merong icon dito ng elevation view. Kung wala sa inyo yung icon na yan, probably pwede nyo siyang makita dito sa view rin. No? And then set elevation view. Okay? So ayan, no? Then tatanungin kanya anong grid line, no? So sa grid line 1 tayo tumingin, click apply and then ayan. So ayun, tama naman, no? Base, story 1, story 2, story 3. Okay? So 3 story kasi. Okay, next up, no, ayusin natin yung pangalan ng mga levels natin, no? Iayon natin siya doon sa naming ng floor system natin. Okay, so pwede nyo balikan yan dito sa edit and then edit stories and grid systems. Okay, and then doon sa story data, click this modify show story data. Okay? Now, I'll rename the stories, no, or yung mga floor levels natin. Dun sa base, tatawagin ko tong ground floor, no? Sa concrete video natin or dun sa reinforced concrete tutorial natin sa ETABS, ang bottom story natin is the foundation. Dito sa steel, since yung steel column natin hindi naman po sasagad below ground, no? Meron siyang maliit na height pa above ground, no? Kasi may pedestal siya. Yun lang, hanggang dun lang yung imo-model ko dito kay ETABS. Although I know pwede ko naman i-model yung foundation ng naka-concrete pedestal, no? Tapos steel na pataas. I won't be doing that in this video, no? So ang gagawin ko, yung steel model lang talaga yung i-model ko. That's why yung bottom story ko dito is ground floor, not foundation. Okay? Do not model yung foundation natin as steel, no? Kasi sometimes kapag check ko yung model, no, yung length ng column nila until foundation, steel yun eh. 'Di ba? Ang steel class hindi pwedeng maging undergrade, no, or underground since magiging prone siya sa corrosion. So that's why hanggang ground floor lang yung model ko dito. Second floor naman to, third floor ito, and then fourth floor ito. Okay? Then ayan, fourth floor or roof deck is the same, no? And then elevation 0 natin yung ground floor, no? So elevation 3 meters natin yung second floor. Since typical si second, third, and fourth, no, pwede nating gawing master story si second floor. Okay? When you say master story, from the word itself, master, no, siya, susundan siya nung other floors. Para pag nag-edit ako sa second floor, makakopy siya dito sa third and fourth floor. So I'll make this yes, no, for master story si second floor. No naman si third and si fourth. Tapos similar to, no? So ito na yung susundan ng third and fourth. Kung naka-master story si second floor, no, similar to second floor dapat si fourth, similar to second floor din si third. No? Madali naman siyang intindihan, di ba? So ibig sabihin, kamukha ni fourth floor at ni third floor si second floor kasi naka-similar to siya. Okay? So, ayun, no? Then, click OK tayo. Then, okay. Then, double check, no? Refresh nyo or you can just simply click yung second window, mag-update na yung name ng mga stories natin. Okay, so ayan na, no? Tama na yung natin tawag nito, elevations. Now, the next thing to do, no, kapag okay ka na sa elevations, no, is to define the materials, no? Pero before that, isave pala muna natin tong file natin. Okay? Kasi since wala pa siyang no, file name. Tsaka para na rin may backup kayo sa file. So, parang simple Windows program lang naman, no? File and then save. Okay? Then, the program will ask saan nyo gustong isave yung ating model. So dito ko na lang siya lalagay, no, sa documents, no. Then mag-create ako ng folder ko. Oops.
Ah, steel sample. Okay? So, yan. So, lagay ko sa folder kasi dadami yung file niyan eh. Kapag wala kang folder, kakalat siya. Okay? Then, click save lang, no? Para may name na yung file natin. Alright? Ayan, no? And then, after that, no, mag-define na tayo ng materials. So, doon sa PowerPoint ko kanina, no, nagpakita ako dito ng material properties natin. Okay? So, ang gagamitin kong grade for the steel, no, grade 50 or A992. Ibig sabihin nun yung FY ko 345 and then yung FU ko 450, di ba? A992 is, yan yung FY and FU. Or kung gusto nyo yung A36, pwede naman, no? Pero mas ano ko kasi yung grade 50 since four-story ito eh. Tapos kailangan ko na malakas na section. So, i-grade 50 ko na lang. Okay? So, paano mag-define ng ganun, no? Punta ka lang sa define and then material properties. Okay? And then, dito, may default ng mga materials. A992 FY50. 4,000 PSI, concrete naman ito. Then, rebar naman itong last two. So, itong A992, ito na actually yung ating material. So, i-click nyo na lang yung modify para ma-edit nyo yung name. So, pwede nyo palitan yung name ng material on your preference. No? So, siguro, A992 lang natin to. No? Tanggalin na natin yung FY50. Material type should be steel. It is isotropic. No? Weight per unit volume, I'll change this one to exactly 77. Elasticity, no? Yung modulus of elasticity, I'll change this to exactly 200,000. Okay? Yan yung preferred nating E. Then, the rest, Poisson's ratio, thermal expansion should be as is, no? Then, click nyo tong modify show property design data. Okay, dito lalabas yung FY and FU natin. So, mapapansin nyo lang may kaunting decimal, no? Or close value dun sa 345 yung FY since it is converted from 50 KSI. No? Yung exact conversion ng 50 KSI is 344.74. No, but I'll change this to exactly 345, no, para magsakto sa manual calculations natin since we will also be doing manual calculations or hand calculations sa design ng members natin. So para close yung lumabas sa ETABS at sa ating hand calcs, no, iparehas natin yung FY and FU. So 3455 and 450 to. If you are designing on A36, no, use yung corresponding FY and FU nun, 248, and yung FY nun, FU nun, 400 ba yun? No, sa A36, no? So, ayan. So, sa akin, A992 eh. So, ayan. Click OK. Then, pag okay na, click OK ulit. Huwag cancel kasi pag cancel, hindi na si-save yung ginawa mong property. Okay? So, click OK. So, yun. Nandun na siya, A992. Then, I need another one also for concrete kasi may slab ako. Concrete si slab eh. Right? So, yung 4,000 PSI, just edit this, no? Click on it and then click modify show material. Then I'll change the name to 21 megapascals. Okay, so change the unit weight to 24. Okay, and then modulus of elasticity, you can change this to 4,700 square root of FC prime. Yun yung formula natin. You can get your calculator and type that formula. But I can use this text box as calculator. So pwede kong i-type dito 4,700 times square root of FC prime or square root of 21. No? Pwede kong gawin yung 21, erase ko na lang ng 1 half, no? Or raise to 0.5 kasi square root din yun, di ba? Then click ka lang sa labas, no? Ayun, magsisimplify na siya automatic. Okay, para hindi na ako kukuha ng calcu. So pwede yun sa CSI softwares. Okay, and then click modify show material property, no? Change this specified concrete compressive strength to 21. Okay? Then click OK, then OK. Ayan na. Ito na yung dalawa kong material. No? Materials yung tawag dyan. No? Then click OK pag nagawa mo na. Okay? So, ayun, no? Then, after that, no, define ka pa rin, no? Kung nagawa mo na yung material, next naman yung sections. When you say sections, ito na yung beams and columns natin, pati na rin yung slab. Okay? So, define section properties tayo, no? Then, tatanungin ka niya anong section? Frame section. When you say frame section, it is the beam and column. Okay? Frame ang tawag natin kay beam and column. So, click this frame section. Now, meron ng mga default values dito. Kasi kung maalala nyo kanina, ang pinili ko AISC 14. No? Kung AISC 14M yung pinili mo, naka-metric yung mga values dito. No?
Pero pag sinilip mo yan, click ka ng isa, W8 by 31, for example. Click modify and show. No? So makikita nyo yung dimensions dito naka-mm. Okay? Yung pangalan lang niya yung naka-English. W8 by 31. Yung 8 kasi dito, di ba? 8 feet yan. No? 8 feet, 8 inches, di ba? Then, ibig sabihin nun, 8 inches yung depth. No? 31 is pounds per foot naman. Lineal weight ito. Okay? So, ayun. No? Then, nandito yung total depth. Yan yung D natin. Flange width, ito yung BF. Flange thickness, TF ito. TW, web thickness, and so on. Then, yung other properties, pwede nyo itong i-click. No? Makikita nyo dyan yung area, no? Moment of inertia 33 is IX, no? IX po ito. In centimeter raised to 4. IY naman to. S33 is SX, no? S22 is SY. Z33, ito yung ZX natin, plastic section modulus, no? Importante yan kapag nagka-calculate tayo ng capacity ng beam, di ba? So, pwede ko yan i-times sa FY, yun yung FY ZX ko or plastic moment capacity ko. Naka-CM raised to 3 nga lang to, no? So, use the appropriate conversion factor na lang. Okay, J, no? Kailangan mo rin yan, di ba? Lalo pag nagsosolve ka ng LR, yung long formula natin. So, mamaya, di-discuss natin yun kapag natapos natin tong i-model. Okay, so ang point, nandito siya lahat, no? Just click on section properties. Okay, and take note sa steel design, ang mga properties natin is based on commercially available materials, no? Or sections. Hindi siya kagaya ng concrete na tayo nagde-define ng width and height. Dito sa steel, naka-define na kung ano yung depth, width, thickness ng flange and web, and other properties depende sa section mo. No? So, ito na yung mga gagamitin kong section sa design. No? So, W8, yung pinakamaliit, no? 8 is 8 inches. No? So, ilan yon? Kung 8 inches, approximately 200 mm yung height nito. No? So, pag tinignan nyo yung depth niya, 200 mm. Nominal yung 200. Siyempre, pwede mas malaki. Okay, so matatansya ko approximately yung mga size nito, no? Kasi naka-English eh. Tapos ano pa, name pa siya ng property, no? Kasi pag nagde-design ka, of course, meron kang foresight, no? Kung yung beam na to ay masyado bang malalim, yung column na to masyado bang malaki. So ang magiging guide natin yung name ng property. Alright? So ayan, no? So andito na siya, no? Wala na akong kailangan i-define diyan. Okay? So, yan. Then click OK. So, the next thing to do is to draw the members. We'll start with column. Column muna yung una nating i-drawing. So, go back on this plan view, and then makikita nyo yung column natin is on all grid intersections. No? So, for example, grid line A, lahat ng column doon, no, magi-intersect doon sa grid lines 4, 3, 2, and 1. Okay, so all in all, ilang columns lahat? 4, 8, 12, 16, 20. 20 columns. Okay, and lahat ng floors may column. So, punta tayo dito. Pag nagdo-drawing tayo ng columns, mas maganda na sa plan view. Okay, oops, sorry, na drag ko. Drag nyo lang tapos, sana yun? Diba? Dali. Close ko na lang, no? Tapos, pag na-close nyo yung isang window, pwede nyo add new window ulit dito. Kaya yan, no? Nalabas ko kasi siya. So anyways, pag magdodrawing ng column, as I was saying, make sure naka-plan view kayo. Okay? Then, fourth floor. Okay? And then, dito sa bottom right, no? Itong one story, change nyo sa all story. Ibig sabihin nun, yung edit mo ma-apply sa lahat ng story. Kapag naka one story ka lang dito, sa isang floor mo lang siya madodrawing. Kapag naka similar story ka dito, kung saan siya similar, dun lang siya madodrawing din. So pag all story, ibig sabihin lahat ng floors kasama. Okay? Ayan. So all stories tayo. And then click on draw, no? Then find draw columns, no? Under draw beam, column brace object, no? Meron ditong quick draw, no? Teka, elevation yung naka-click active sa akin. So active dapat si plan. So again, draw beam, column brace objects, and then quick draw columns, no? Kasi hindi siya clickable kanina, naka-elevation kasi. So make sure sa plan view kayo naka-active. Quick draw columns, no? Ayan. Then mag-a-appear yung dialog box dito sa bottom left. Tatanungin ka niya, what is the property that you want? No? So, then may drop down dito, no? Then makikita mo lahat ng section. So, initially class, no, you can approximate yung initial size natin through a lot of ways. Pwedeng through gravity loads,
no, gamit yung tributary area, no. But in this demonstration, mag-a-assume na lang muna ako ng initial size based on engineering judgment and intuition. Okay, anyways, take note, disclaimer, initial size pa lang ito, no. Sa actual, dinidesign mo or dinedetermine mo ang size ng column and other members mo through the code, no? Yung mga design forces natin and then following yung mga requirements ni code. Since initial pa lang naman ito, no, that means for modeling purposes lang and determining the actual forces lang yung purpose niya, mag-assume muna ako ng size, no? So, for the columns, nilista ko dito yung magiging assumption ko. Assume a W14 section. Okay? Then for the girders or main beams, no, assume a W12 section. Then ang rule of thumb sa steel, no, take note, ang columns mas malaki dapat kay girder or same size, no? Kasi meron tayong tinatawag na column to beam capacity ratio, no? Dapat mas malakas yung column mo kay beam, so stronger dapat si column. And approximately, no, mas malakas ang column kapag mas malaki yung size niya. So kaya W14 yung i-assume ko kay column, kay beams naman W12. Ayan, no, sa girders. Then intermediate beam W10 since gravity loads lang natin, papakarry yung loads sa kanya, no? So, ito yung i-assume kong section, no? Then for the weight, no, maghahanap na lang ako muna ng initial, no, or kahit na alin doon sa mga piliin natin. So, ayan, no? So, balik tayo dito. Then, for the properties, no, I'll choose W14. Siguro W14 by 109 yung pipiliin ko muna, ha? W14 by 109. So, sulat natin siya dito sa PowerPoint, no? Ang column natin is assumed to be W14 by 109. Ano nga yung 14? Height yan, no? Depth. Okay? Ito yung I mo. Ito 14 inches to. Nominal. No, pag kinonvert niyo yan sa mm, no, 25 times 14 approximately is what? 350 ba yan? No? Uh, tama, no? 350 mm or more. Then, kung mag-fail man, pwede ako mag-W16, no? 350, actually, medyo maliit pa pala yun, no? Pwede pang mag-W16 para maging 400 or greater than, no? 109 is the weight, no? So, pounds per foot. So, ang rule of thumb sa weight naman, dapat mas malaki, mas mabigat ang column mo kay beam. Hindi pwedeng mas mabigat yung beam kay column. So, kung 109 ako dito, dapat less than 109 ako kay girders, no? And sa beams natin. So, I'll assume W14 by 109 for now. Okay? Moment release is continuous, no? Columns are always continuous. Okay? And then, tatanungin ka rin niya pala dito ng angle, no? So, pag tinapat mo yung cursor niyo, class, tingnan niyo, di ba meron ng eye, no? Tapos parang tinatanong ka niya, saan mo ilalagay yung eye? Then, kapag naka-zero yan dito, naka-horizontal siya. Notice kapag ginawa ko tong 90, no? Type nyo lang dun sa angle 90. Okay? And then, ayan, ano ba? Ang ginawa ko, kinlik ko lang yung scroll eh. Scroll dun sa mouse ko para maging pan yung cursor. And then anyways, ayan, tumayo siya. Upright position na yung eye natin. Diba? So, yun, no? So, nasa na yung ko? Drop down. Wala na. So, anyways, teka, nawala yung ko dito. Press escape para matanggal kayo sa draw mode. Okay? Ayan, no? Bumalik na siya dito. No? Kinlik ko lang pala tong Then, dapat naka-zero to. Okay, dapat naka-zero siya. Okay, kasi doon sa plan ko, no, kung titignan natin yung plan natin, strong tayo sa x-axis eh, no? Ang rule of thumb sa pag-orient ng column pala, no, kung saan yung mas mahabang side, nandun dapat yung stronger axis ng column. So, di ba sa steel, for example, ito yung wide flange natin. Okay? Ang stronger axis niyan, no, is nandoon sa x-axis, no, which is nandito. Then ito naman yung axis niya. So kung saan yung mas mahabang column, no, doon mo dapat ikabit doon sa flange. So for instance, sa case natin 7 meters mas mahaba. So dito kayo kakabit yung 7. Okay? So 7 dito, parang paganyan. Then yung weak axis naman, nandun naman yung shorter length ng column. So dito nyo siya ikakabit, yung 5 meters. Kaya ang orientation na ginawa ko dito sa plan, naka-horizontal si I. Okay? Hindi ganito, no? Na nasa shorter side naka-orient yung 5 meters.
So, kung saan yung mas mahaba, no, edi doon yung po susundan. Yun yung rule of thumb natin, no? Kasi malakas ang bending natin sa x-axis, di ba? Ganito yung magiging ikot niyan. Okay? So, ayan, no? Kaya, pa-horizontal dapat to. So, make sure naka-zero to. Then, plan offset, x and y is 0. Cardinal point, 5 yan, middle center. Sa center mo dinodrawing yung column. And then, draw object using grids. Okay, so ako, pag nag-click ka ng isa dito, okay, madodrawing na siya dun sa plan. Then, click on this grid again, this grid, and then on this grid. Okay? So, may shortcut tayo dito since naka-draw object using grids ka naman. Pwedeng i-click and drag mo na lang lahat ng area. Okay? Automatic siyang magdodraw doon sa mga intersection ng grids. And then, release mo. Okay? So, ayan, na-drawing mo na. Okay? So, kung na-drawing mo na lahat, no, kita mo sa plan view, press escape na sa keyboard para mawala na yung draw mode. And then, check dito sa elevation view, unang-una na drawing siya. No? And then, yung 3D natin, i-3D natin to. So, ayan, para kita mo lahat ng columns. Alright? So, ayan, nandiyan naman na siya. Next, let's look at the support condition ng column. No? So, by default, naka-pin support yan dito. You can opt to choose fix, no? Kung gusto nyo i-fix yung inyong base, no? Or you can choose also pin, no? Parehas naman yun na de-design, no? Pumapasok yun sa, or yung difference ng dalawa, pumapasok sa detailing ng base plate natin or ng anchor bolts natin. So, dito, ipipin ko na lang ito, no? Usually kasi ang steel design pin, no? Tapos, since mababa lang yung structure natin, three-story lang, ipipin ko na lang to. Okay? Para conservative yung design ng frame natin. Okay? Kung gusto nyo siyang i-fix, no? Paano siya i-fix, no? Dito sa plan view, baba tayo ng level, no? So, click nyo lang tong move down list, no? So, mapapansin nyo naging third floor, isa pang click, second floor, isa pang click, ground floor na. So, ito na yung base. Select nyo lang to lahat, no? And then, sorry, naka all story pala tayo, no? So, make sure, i-one story nyo muna kasi nagkaka-support yung ano taas kapag naka all story. So, make this one story. Then, tsaka mo i-select, no? Pag mag-unselect pala, just press escape sa keyboard. Matatanggal yung any object na sinelect nyo. So, click nyo to lahat, no? And then, assign joint restraints. Okay? Then, nandito yung mga support condition natin. So, ito yung pin, no? May fast restraint tayo. So, naka-check yung translation X, Y, and Z. Kasi, di ba, pag pin, wala pong movement, no? Pero pwede yung rotation, no? May theta sa pin. Pero pag fix, ito naman 'yon. Lahat may check. Bawal translation, bawal rotation. So fix 'yan. Then pin yung gusto natin So ayan, and nakapin na siya so hindi ko na i-click yung apply. So close ko na 'to. So kung gusto niyo lang naman i-fix, no? Usually sa mga tall buildings, no, yung mga nagka-capstone dapat naka-fix 'yan. Okay? Kasi mahirap ma-capture yung pin support or pin na actual condition kung tall building. No? Anyways, ayan, nakapin tayo. Then, punta tayo sa, akyat tayo, no? Click nyo lang tong move down list para magbago yung level. Ayan, no? Third floor, then fourth floor. Then, change to all story again. Then, this time, mag-draw naman tayo ng beams. Okay? So, balik tayo muna ng PowerPoint. No? So, dun for the girders, no? For the beams, no? W12 section yung pinapa-assume niya. Okay? So, reasonable naman na mas mababa dapat kay column, no? So, sinabi ko na yun. So, kung W14 by 109 kay column, kay girders naman, dapat W12 by something, tas mas less sa 109. Okay? So, draw tayo. Click nyo yung draw na tab. And then, draw beam column brace object, draw beam column brace. Okay? And then, ayan. Then, dito, type of line is frame, no? Tama yan. Property, no? Click the drop down and then choose the property that you want. So, piliin ko muna si W12 by 87. Okay? Continuous yung moment release, no? So, later, didiscuss natin yan. And then, plan offset, 0, straight line, and then none ito. So, yan. So, dito sa plan view, make sure ito yung active, no? Pag tinapat nyo yung, la, yan. Pag tinapat nyo yung cursor, no? Okay? Pataya. Wait lang. Escape ulit na. So, draw.
Draw beam, column, brace object, then quick draw beams dapat, no? Ito ba yung na-select ko kanina? Quick draw beams, no? Yan, mukhang hindi yun yung na-select ko, no? Draw beams yata yung na-select ko. So, dapat quick draw beam. So, escape nyo kung yun yung nasundan nyo. So, draw beam, column, brace object, and then quick draw beams. Okay, ito pindutin nyo. Then frame ito, property is W12 by 87. Okay, W12 by 87 continuous and then ayan. So ayan, pag tinapat nyo, meron siyang ano, mag-offset no or mag-snap yung mga grid lines kasi naka-grids ka dito. So pag nag-click ka ng isa, no, ayun, magre-reflect siya sa lahat, no. Kita nyo dito sa 3D yung reflection ng kinlik natin. Okay? So ayan, no, click mo rin 'to. Then click mo rin 'to. So ayan, na-click ko na yung buong grid line 4. Okay? Or mas mabilis class, no, i-select nyo na lang lahat ulit, no, using click and drag. Okay? So, open nyo yung area na gusto nyo. Okay? Na yun. Okay? So, teka, nadoble ko yata yung pag-select. Try nga natin mag-delete. Okay? Ayun, hindi naman. Okay? Kala ko nag-overlap eh. So, pag magdi-delete ng member, halimbawa, sobra yung na-drawing nyo, select nyo lang yung member doon sa plan. And then, dahil naka-all story ka, no, nakikita nyo doon sa 3D, na selected din yung nasa bottom story. Tapos may confirmation kayo dito sa bottom left na 3 frames selected. Okay? So, ayun. Then, click nyo yung delete doon sa keyboard. So, ayun, nabura siya. Dinelete mo eh. Tapos sa 3D, click natin maging active. Tapos meron ditong rotate 3D view para ma-rotate ko siya. No? Nawala siya dito. Then, para bumalik naman, parang sa Windows shortcut lang din natin, Control Z naman or undo. Okay? So, Control Z nyo lang. Ayun, bumalik. Okay. So, ayun, working pa rin yung mga keyboard shortcuts natin. So, na-drawing ko na yung ating girders. Next naman, intermediate beams naman. So, sa intermediate beams, no, since stronger yung axis natin sa x-axis, no, kasi 28 meters siya sa x, then sa y, 15 meters lang. Usually, ino-orient natin yung intermediate beam parallel sa weak axis. Kasi mahina ka doon sa, sa vertical direction since maiksi ka. No, maiksi yung length ng building mo doon, 15 meters. So, kaya ang intermediate beam ko, dapat drawn siya vertically. Okay? Para as additional lateral bracing ng building natin sa earthquake parallel sa Y. Pwede naman yung horizontal, no? Actually, may yung iba, mas prefer yung ganito. Pero, better yung load distribution nun sa gravity loads. Kapag earthquake load yung usapan, mas maganda yung orientation na pa-vertical. Okay? So, it depends doon sa judgment ninyo, no? Or doon sa preference ng engineer. Both can be designed, no? Pwedeng intermediate beam vertical, pwedeng horizontal. Pero ako, ang ginagawa ko, no? Parallel dapat sa weak axis. So, draw tayo ng beams naman na intermediate. Now, when you say intermediate beams, dapat ang support niya is girder. Kaya maglalagay pa ako ng beam na isa dito. Isa lang, no? Para maging 3.5 yung length nito by 5. No, masyado ng overkill kapag dalawa ito. Magiging, ilan yan? 2 point something, no? Kapag tatlo. Okay na yung dalawa lang. Okay? Dalawang panel lang yung makikreate sa loob ng girder. So, draw naman, no? Draw beams, then quick draw secondary beams. Okay, kanina, quick draw beams. Okay, quick draw secondary beams. And then, property, no? Pili tayo ng property. So, W10 naman. Okay, kanina pala, W12 by 87 yung pinili natin dito kay main beams. No? Initial section to. Kay intermediate beam naman, W10, no? By a smaller value sa 87 dapat. Okay, so W10 by what? So siguro 68 muna, no? 68, no? Then moment release is pinned, spacing number of beams, no? Number of beams natin 1 lang sa isang panel. Okay, and then parallel to Y. Parallel to Y ibig sabihin for vertical siya. So ayan, magi-snap naman na tapat nyo. And click nyo. Yan, no? Then pwede rin yung click and drag na lang, no? Oops, ba't ayaw? Ayun, no? Click and drag. Eh, hindi lang nag-snap. Okay, then press escape. Okay? So yan, ganyan po dapat yung ating framing plan. Okay? Next up is yung slab, no? Drawing natin yung slab since may floor ka pa rin eh. So pag magdodraw ng slab, okay?
Hindi ka pa na pala nakakapag-define ng slab, no? So mag-define ka muna. Define section properties, slab section naman. Okay? Then, tong slab 1, click mo yan, then modify show property. Okay? So lagay natin dito, by the way, ang slab natin nakasulat na dito, 150 mm. Okay? So, 150 mm na lang yung name ng property. Okay? We will be modeling using membrane, no? Hindi natin papatulungin ng earthquake load yung ating slab. Ang magre-resist lang ng earthquake load natin is yung frame, no? Beam and column. Okay? But slab will not be resisting any earthquake loads. Kung gusto mong tumulong yung slab sa earthquake, shell dapat. Shell tin. No? Pero ayaw kong tumulong yung slab natin eh. Gusto ko gravity loads lang. Ang magre-resist ng earthquake ko, beam and column. So, membrane to. Okay, checkan ko tong special one-way load distribution since naka-steel tayo, no? Pag steel kasi metal decking ito, one-way distribution palagi. Regardless kung ang L over S mo less than 2 or ang S over L mo greater than 0.5 pag steel design. Sa concrete lang yun applicable. So, laging one-way distribution dapat sa steel. Okay, and then type is slab, thickness 150. Okay, then click OK. Yan. Then click OK. Then draw draw floor wall objects, no? Then hindi quick draw yung pipiliin ko, no? Piliin natin tong draw floor wall plan elevation 3D. By the way, yung naka-parenthesis pala dyan, yan yung mga modes na pwede mong madrawing. So, pwede mo siyang madrawing sa plan, elevation, or 3D. So, draw floor wall plan tayo. Then, property, change mo to yung ginawa mong property, 150 mm. Okay, local axis is 0. Okay na muna yan. Then, zoom tayo, no? What you will select is yung apat na joints, no? Or yung apat na corners ng slab. So, ito yung first point, second point, third, okay, fourth. So, pag na-click mo na, yung apat, right-click mo lang. Ayun, no? Madodrawing mo siya. Yung gray na yan, yung concrete. No? Then, mapansin nyo na drawing din dun sa baba. Dapat wala dun, no? Ground floor na yan, eh. Okay? So, Control Z natin, no? So, what I will do, no, instead na all story dito, sa bottom right, I'll change this to similar stories. Okay, kasi yung slab lang natin na dinodrawing are suspended slab. And suspended slab starts from second floor. Wala tayong suspended slab sa ground floor. Slab on grade siya. So, ayun, ulitin natin, no? So, nasa draw mode pa rin ako. Click ko yung apat na corners. Okay, pag na-click mo yung apat, right-click ang i-click mo para ma-cancel na siya. So, ayun. No? Okay, then draw ko na rin dito sa baba. Sa baba muna. Right-click, right-click. No? So, ayun. No? Na-drawing ko na yung tatlong panel ng slab. Okay, so baka isipin yun, dami sir, no? Kiklik ko ba lahat-lahat? Pwede natin i-copy, no? So, escape ko na to. Okay, escape natin. Press escape para matanggal yung draw mode. Yung cursor mo babalik dun sa normal view. Okay, similar story pa rin tayo. Then click mo tong tatlong slab dito sa fourth floor. So ang na-select, no, sabi dito sa akin sa baba, 9 shells. Bakit 9? Kasi tatlo sa fourth, tatlo sa third, tatlo sa second. Naka-similar story ako eh. Kung one story lang yan, 3 lang yung select mo. Then I'll copy this to the right. No? Ang copy na command sa etabs, replicate. So nandito yun sa edit and then meron dito replicate. Or ang shortcut niyan, Control R. No? So, click mo yan, no? Then linear. Dx is the distance horizontally. Dy is the distance vertically. Since ang ikakopy ko to, pa kanan, no? Pa horizontal yung galaw, sa dx ako maglalagay. At yung distance nun, half nung 7, 3.5. So, for example, ito yung reference mo, mumove mo to ng 3.5, di ba? Okay, so x is 3.5. Kung pakaliwa siya, it is a negative value. Since going to the right, positive. Tapos number, kung ilang beses mo ikakopy. So pakibilang ilang slab yung ikakopy natin. So isa dito, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. So 7 times. So number is 7. Okay? Hindi tayo magde-delete ng original object since nandyan pa rin dapat yan. Then click apply. So yun, na-drawing mo na siya hanggang dulo. Then sakto walang lumabas. Okay? Then
close natin yan. So, drawn na yung slab natin. Then, mapapansin nyo, yung slab natin has a symbol na ganito. Ano ibig sabihin nun? One-way distribution yon ibig sabihin. So, ibig sabihin yan, yung pasa ng load nandoon sa longer side ng beams. Okay? Parang sa one-way slab. Di ba? So, ganun yung assumption natin. No? Ipapasa natin yung load doon sa longer side ng beam. Hindi magkikerry nung shell loads yung horizontal beams dito. Okay? Since naka-steel tayo. So, ganyan, no? So, kung baliktad yung sa inyo, for example, yung mas mahaba nyo na panel, di ba? Ito yung slab. Okay? Dito na lang tayo sa PowerPoint, no? So, for example, ito yung slab natin, no? Okay? So, ito yung L ko, yan yung longer side. S yung shorter side. So, dapat yung drawing ng slab nyo, ganito. Okay? Kapag baliktad naman, yung shorter side nyo yung vertical, okay? Sorry, hindi pumapantay. S and L. So, dapat ang drawing naman ng arrow pag ganito. Okay, be mindful doon sa direction ng distribution. Paano ibahin yun, sir? Kung nga baliktad sa amin. Okay, edi click nyo lang yung slab. Tapos, assign shell local axis or local axis. Ito. Okay? And then, yung 0 dito, gawin yung 90. Okay, try natin. 90. Then, click apply. Okay, ayan. Tapos, click mo lang tong show undeformed shape dito para matanggal yung local axis. So yun, no? Napansin nyo, bumaliktad na yung nasa corner. Pero mali yan, kasi yung longer side ko yung vertical. So control Z ko lang. Ayun, bumalik na siya. Alright? So ayan, no? So na-drawing na natin to. Next naman na gagawin natin class, no, is i-drawing ko yung braces. Okay? Idodrawing ko yung braces since may brace din po tayo dito sa perimeter lang. Hindi ka pwede maglagay ng brace doon sa loob. Hindi makakadaan yung mga tao. So maglalagay lang ako sa grid line A at saka sa grid line E. Okay? Sa both ends natin. Wala sa grid line 4 and 1. Okay? Dahil ang brace frame ko lang sa vertical lang. So looking back at the elevation view, ito. Ganito ko siya i-drawing cross brace. Tapos doon lang sa first and last bay. So, para ma-drawing yon, no, punta tayo ng elevation view, no, elev, tapos grid line A dapat. No? So, click apply. So, yan yung ating grid line A, elevation view. Tapos, draw, and then draw beam column, brace objects, quick draw braces. Okay? So, ayan, no? Tapos, lalabas ulit to si dialog box, tatanungin kanya ng property. So, si brace naman, ang gawin nating W10 section. Okay, so W10 section siya, tapos iparehas natin sa intermediate beam. Ano yung intermediate beam natin? Parehas na lang natin. Hindi ko nasulat. No? Ano nga ba yun? Sige, mamaya na. W10, i-W10 by 68 muna natin ta. Okay, so sulat nga natin dito. W10 by 68 si brace. Anyways, initial pa lang naman ta. And then moment release pinned, no? Yes, pinned po dapat ang ating brace, no? And then bracing is X. No? Pwede yung other type dito like chevron or inverted V or eccentric, no? So X bracing gagawin ko. So yan, no? Mag-i-snap na kung saan mo gusto yung drawing. No? So dito lang. Okay, tsaka dito. So yun. Isa lang kasi naka-similar story ka. Pag one story ka, isa-isahin mo yung click yun. Okay? So check nyo sa 3D. No? Click natin yung 3D. Then escape ko. Okay, para matanggal yung draw. Then ikutin natin, rotate 3D view. So ayun. Check nyo baka na-drawingan nyo lang ng brace yung loob. Dapat wala sa loob kasi paano ka dadaan doon? Di ba? Kung may brace. Pwede naman pero hindi lahat. Di ba? So yun. Dito rin sa dulo, lagyan ko sa grid line E. So, dito sa first window, gawin nating active, then elevation. Okay, then sa Ika naman, na click apply. Okay, so wala ka pang brace dyan. Then draw. Draw beam column brace object and then quick draw braces. No? Then W10 by 68, no? Yan yung inassume natin. And then pinned and X to. Okay, so this bay and then this bay. Okay, so yan. Kompleto na yung ating braces. No? Click escape, no? Or hit escape sa keyboard. Alright, so yan. And then, proceed tayo sa plan view. And fourth floor tayo. Okay, make sure naka-similar stories pa rin. No? Then, ang gusto kong gawin class, no, ayusin natin yung releases natin. No? Ano ba ibig sabihin ng release? Okay?
I-open muna natin yon, no? So dito sa view, set display options or control W. Tapos dito sa object assignment, no? Dito sa frame assignment, hanapin nyo yung end release. Dapat checkan nyo to. Okay? Checkan nyo to. Click apply. Okay? Then okay. So, yung mga may release class, meron kayong mapapansin na merong circle dun sa end yung member na yan. So, for instance, ito. No? Meron siyang circle dyan. Ibig sabihin niya naka-release yan. Pag sinabing release, wala pong moment dun sa joint na yan. So, wala kang moment dito. Ang intermediate beam natin sa steel design, no, or sa steel structure, nire-release natin kada end. Unlike sa concrete na yung release, nandito sa far ends lang, no, ng continuous side. Sa steel, putol-putol yung release. Okay? So, tignan nyo yung intermediate beam. Ganyan yung tamang release sa steel. Pero sa RC, no, kung concrete ito, dito lang sa joint na to yung naka-release at saka doon sa babang joint. No? Pero dito, sa mga gitna, wala kang release sa concrete kasi continuous ka pa rin dyan eh. 'Di ba? Monolithic ka. Pero sa steel, 'di ba? Dinadala yung member natin sa site ng segmental, no? Putol-putol. Kaya dapat i-release nyo rin siya dito. Naka-shear connection lang din kasi yan. Okay? So, ganyan po yung tamang release natin. No? I-open din natin yung name ng section para makita ko. So, dito sa view ulit, set display options or control W nga yung shortcut. Okay? And then, object assignment, click nyo tong section naman sa frame assignment. Click apply. Para makita ko yung pangalan. So, yun. W12 by 87, yung mga girders. W10 by 68, yung intermediate pins. Okay? So ayan, no? Yan yung release natin. And then dapat yung braces din naka-release, no? So elevation tayo. Then grid line A, click apply, no? So yun, tama naman na naka-release po siya. Okay? Since brace frame ako class, no, sa vertical, no, ire-release ko rin dapat itong girders dito na merong brace. Bakit ire-release, no? Ano nga ba ang difference ng brace frame tsaka naman ng moment frame? So balik muna tayo dito sa PowerPoint. Okay? So, ang brace frame class, no? Kasi na yung figure ko dito. Ito, no? Meron tayong two types ng frame muna, no? In this example, no? Isang moment frame tsaka isang brace frame. Okay? Ang pinagkaiba nila, obviously, yung isa may brace, no? Pero aside from that, no? Yung kanilang rigidity sa joint. Kapag moment frame, naka-fix ka dito. Naka-fix ka. Kaya sa moment frame, hindi mo i-release yung girders. Pero doon sa brace frame, no, i-release mo po yung girders mo. Ano ba yung difference nung dalawa naman in terms doon sa load carried? So, meron tayong dalawang loads, di ba? Isang gravity. When you say gravity, ito yung dead load, live load. Okay? DL plus LL. Tapos, meron din tayong lateral. No? Ito naman yung earthquake load natin and or earthquake or wind load natin, WL. Okay? Sa moment frame, both gravity and lateral load are carried or resisted by the frame. No? So, beam and column yung lalaban sa gravity, sa dead load, live load, pati na rin sa lateral. Pero sa brace frame, hindi ganon, no? Yung beam and column natin or yung, ito kasi frame pa rin tawag dito eh. Yung beam and column frame pa rin to. No? Ang magkikarry lang ng lateral load natin is si brace lang. No? So, sa brace frame, ulat natin dito sa gilid, no? Si brace, okay? Earthquake only. Okay? Then si beam and column, okay? Gravity only. Gravity only. So, ibig sabihin, yung mga dead load, live load, ang magre-resist si beam and column. Si earthquake load and si wind load, si brace yung magre-resist. Hindi mo ipagre-resist ng earthquake si beam and column kapag naka-braced frame ka. Pero sa moment frame, di ba, magre-resist yung beam column mo doon sa lateral. Okay? So, yun yung magiging ano nila, difference, no? So, take note yung difference na yun. So, sulat natin dito. Sa moment frame, si brace natin, wala pa ng brace dito. Beam and column, parehas, no? Beam and column is gravity and earthquake loads, no? Or lateral loads. Okay? So, ayun, no? Kaya, class, kailangan kong i-release dahil pin joint dapat si brace frame eh. So, balik tayo ng ETABS. So, lahat ng beams na may brace, i-release ko. Okay? So, eto, no? Take note, naka-similar stories ako, na-select din to. And then, eto na rin, no? Sa grid line A to,
Then sa grid line E, punta tayo sa grid line E, no? Nakaselect pa rin siya. Then click mo to, then apply. Then click mo rin ito, then ito. So ang na-select ko, 12 frames selected. Right? And then sa 3D makikita naman na yun yung nakaselect. Then i-release ko yan. Paano mag-release? Sa assign, frame, and then end frame, and then release or partial fixity. Then checkan nyo yung moment 2-2, minor moment sa start and sa end, pati na rin yung moment 3-3 sa start and end. Then click apply. Okay? So ayun, no? Naka-release na po yung ating ano dito, ating beams doon sa breeze. Then dito select natin 'to. Then just move mo lang konti, no, using drag ng scroll. Ayan, no, naka-release na siya. Okay? So ayun. Then next up, no, punta tayo ng plan view muna. Fourth floor. So magre-reflect na yung release dito. Doon sa weak side ng ating column, no, tingin muna tayo sa column, no. Dalawa ang side ng column, no. Isang strong axis, which is ito yung horizontal or yung longer side, and then isang weak axis, ito yung vertical. Sa weak axis class, no, wala kasi tayo ditong tinatawag na AISC pre-qualified connections, no. Ano ibig sabihin nun, no? Si code class, no, or yung code natin, meron siyang mga tinatawag na pre-qualified connection in which nakadefine na yung type ng connection na kayang mag-resist or kayang makapag-generate ng moment connection. So, ang may moment connection lang kapag yung beam mo nakakonect doon sa flange ng column. Ito daw, yung ganyang type ng connection, no, or many other pa, no, pwedeng walang bolt doon sa taas or so on, no. Moment connection yon, no. Ito yung tinatawag na moment connection. Then, wala tayong pre-qualified connection dito sa weak axis. No? Ito yung mga beams natin na 5 meters. Diba? Ito yung 7 meters na beam natin, itong moment connection. Kaya kapag ganun, i-release ko rin ito. Kasi isi-shear connection ko lang yung weak axis natin. Okay? Hindi siya moment connection doon sa ating vertical axis. No? Naka-brace siya. So, pag ganun, no, i-release ko rin dapat. Kapag moment connection kasi, no release, di ba? Kapag naman hindi moment connection or naka-pin ka, may release, no? So dito, i-release ko to. Okay? So ayun, no? Balik tayo dito. So kung titignan natin class, no, lahat class nung beam natin na 5 meters should be released since naka-weak axis sila. So click natin to, no? Yan, naka-similar stories pa rin ako. 3 frames selected. Then at the same time, ito rin sa grid line B, grid line C, D, okay? Ayan, no? So ilan na select? 30 frames. Then i-release ko yung lahat. Assign, frame, release, no? And then moment 2-2 and 3-3 sa start end. Click apply. Okay, so ayan. So teka, hindi ko na-click to, no? Kasama dapat to sa grid line E. Then right click, uh, assign, frame, release, then moment 2-2 and 3-3 start end. Click apply. Okay? So yan. This is the correct release dun sa steel natin. Kung ibe-brace frame mo Kung gusto mo naman ng moment frame, no? Although theoretically bawal kasi sa code mag ano dito moment frame sa weak axis, pwede mo namang hindi i-release to yung mga girders na to. But para as much as possible realistic yung design natin, no? I-release ko siya para yung mag-carry lang ng seismic loads natin sa vertical is si brace lang. Okay? Si brace lang yung magre-release. Magre-resist. Okay, so ayun, no? And then, next up is yung loads natin, no? Save muna natin itong nagawa natin. Then, loads tayo. So, dito tayo mag-proceed sa design criteria natin. So, meron tayong mga loads, no? Superimposed dead loads are this one, no? So, mag-define tayo ng loads doon sa ETABS natin. Balik tayo ng ETABS. Then, under define ka ng load patterns. Okay? And then, as default, meron ditong dead and live. Yung dead dito, class, hindi pa to yung superimposed dead load, but ito yung self-weight. No? Take note sa ETABS, yung term na dead dito, no, as long as yung self-weight multiplier mo dito, 1, yan yung self-weight niya. So, magde-define pa ako ng isa pang load. Tawagin nating superimposed dead load SDL na lang. Then, yung type niya is super dead.
Dapat zero yung self-weight multiplier. Click add new load. SDL yan. Then next is earthquake load. No? So per direction natin to dinedefine. So EQ natin to, EQX. Then yung type mo is seismic. Okay? Auto lateral load, UBC97 yung ating code. No? So pakihanap yung UBC97. Okay? Diyan nakabase yung NSCP 2015 eh. No? Sa next code, hindi na UBC AB97 yung basis. So click add new load, EQY, click add new load. And then mag-define na rin tayo ng wind, no? Wind X, no? Then type is wind. And then auto lateral load, ang wind load naman natin sa NSCP nakabase sa ASCE 7-10. Okay? Then click add new load. Wind Y naman, WY na lang, then add new load. Okay? Doon sa may mga auto lateral load, i-click natin yon, no? Then click natin yung modify lateral load para ma-modify yung parameters. Okay? So ayan, no? So EQX yung una ko, no? So tatanggalin ko yung Y direction plus eccentricity and Y direction pati X direction minus eccentricity. Ito lang yung naka-check. Okay? Program, doon tayo sa eccentricity ratio, all diaphragm, it is set to 5%, no? Fixed na yan na 5%. And then time period using program calculated, CT is 0.035. Now dito kay CT class, naka-fit ito. Kung maalala nyo sa earthquake, 'di ba? Dalawa ang ating CT or actually tatlo, 'di ba? CT natin is 0.0731, no? Kapag tayo ay naka SMRF, no? Or concrete SMRF. Okay? Kapag naman steel SMRF, ito naman ay 0.0853. Yung others dito, no? 0.0, ano nga yun? 488 ba yun? I'm not sure. Double check ko na lang, no? Concrete, steel, SMRF, and then ito yung other structural system. So that includes braced frame. So since EQX yung dinedefine ko, take note, ang EQX natin is horizontal, naka-moment frame tayo doon. Ang gagamitin ko dapat doon yung 0.0853. Okay, kaso naka-meters ito. So i-convert mo tong 0.0853 from meters to feet. Okay, paano siya ma-convert? Ita times mo lang ng 1/3.28 raised to 3/4. Kasi yung formula ng period, kung maalala nyo, CTH raised to 3/4. No? Okay? So yung CT ko, kung naka-meters yan, ta-times ko ng 1/3.28 raised to 3/4. Okay? So, teka, mag-open tayo ng calcu dito. Okay? So, type natin yun. 0.0853 times walang quantity dito na 1 divided by teka, Excel na lang. Kasi ano yun, may raise to 3/4 yung 3.28 eh. Okay, hindi ako sanay ng hindi scientific. Okay, so yung 0.035, no? 0.0853 I mean, ng steel, no? Sulat na lang natin dito. Concrete, steel, SMRF, then others, no? SMRF ibig sabihin ng SMRF, Special Moment Resisting Frame. Okay? So, yung SI nila or metric equivalent nila, ito ay 0.0853. 0.0853. Then 0.0488 ba ito? No? Kailangan kong i-check to na medyo hindi ako sure dito. And then, ito ay yung metric. Yung kanilang English equivalent or imperial units, no? Ita-times mo sila ng 1/3.28 raised to 3/4. So, 0.0731 times 1/3.28 raised to 3/4. Okay? 1 meter, 1 meter is to 3.28 feet. So, yan yung conversion. Then, equal sign, eto, times ko na 1/3.28 raised to 3/4. Okay? Sorry. Dapat lagyan nyo ng parenthesis tong 3/4 kasi yung over 4 na divide niya yun sa buo. Okay, so ito yung 0.03 ni ETABS. No? Then, applying the same formula, so drag ko na lang to.
Dito. Okay? So, 0.035 naman, no? So, ito, ina-approximate na lang to na 0.03. 0.035 and then 0.02. Okay? So, ito yung gagamitin natin sa X direction dahil naka-SMRF tayo sa X and then sa Y natin is naka-brace frame tayo. So, yung others po yung gagamitin natin. So, balik tayo dito sa PowerPoint. Nandito siya. So, take a look dito sa seismic load parameters natin. Okay, dito sa last two bullets. So, structural system along strong axis is SMRF. Ang R mo doon ay 8. So, yung strong axis natin yung X-axis. And then yung weak axis natin yung Y. Okay? Dahil sa weak axis may brace ako, hindi 8 yung gagamitin kong R doon, kundi 6.0. So, sa EQY ko, ang R ko 6. Sa EQX, ang R ko 8. Dito nyo yun makikita sa code, no? So, dito sa NSCP, no, ayan, hinighlight ko yung applicable sa atin. This is for steel, ah. Iba kasi sa concrete. So, ang steel special moment resisting frame, di ba, sa earthquake, ang R mo doon ay 8.0. Kapag special concentrically braced frame, no, braced frame tayo tapos nasa center or nasa joint, 6.0 naman yung R. Okay? So, ibig sabihin, EQX ko, 8. EQY ko, 6. Alright? So, balik tayo ng ETABS na. No? ETABS, no? So, ano ang ating city dito? Tama lang na 0.035. Naka-still tayo. Okay? Then, change the R to 8. Make sure naka-8 to. Sa concrete kasi 8.5 yan. Soil profile, since wala tayong soil report, I'll assume na SD muna. Okay? Zone factor is 0.4. Zone 4 tayo. Seismic source type is A. No? Nandito siya lahat. No? Nilista ko yung parameters natin. Okay, seismic source type is A. And then distance to source, no? Gawin nandito siya sa bullet din, no? Gawin nating 7 kilometers. Okay, nearest active fault. So sa project nyo, use yung Phobox Fault Finder, no, sa Android, no. Wala na ata siya sa web, lumipat na ng Android. Or kung another alternative sa Fault Finder is si Hazard Hunter. No, pwede nyo rin makita yung distance to source na. Then importance factor tayo ay occupancy category 3 or special occupancy structures, 1 lang yung importance factor nun. So ayan na, yan na yung ating parameters sa X. Okay? Click OK. Then sa EQY naman, click nyo lang din yung modify lateral load. No? Then dito, ang may check naman dapat Y direction, tsaka Y direction plus eccentricity. No? Magbabago na yung CT ko dito. No? Kasi sa X-axis, moment frame tayo. Sa Y-axis, hindi tayo moment frame. So, yun yung 0.0488. Wait, let me check kung 0.0488 nga ba yan. Okay, so tama nga, no? Ito, inopen ko lang yung lecture ko sa earthquake, no? Ah, ito yung sa period calculation. Naalala nyo to, no? 0.0853 sa steel, 0.0731 sa concrete na SMRF, no? And 0.0488 for all other buildings. So, again, naka-meters to. So, sa ETABS kasi naka-fit. Kaya ita-times mo pa to ng 1/3.28 raised to 3/4. Para maging fit sa ETABS. No? So, ito yung gagamitin natin, yung 853 at saka yung 0.488. So, sa X yung 853, 488 sa Y. So, balik tayo dito sa ETABS. No? So, ang gagamitin ko 0.02 dapat. Okay? So, 0.02 tayo dito. Then, ang R natin is 6. No? Braced frame tayo sa Y. May brace ako sa Y. Eh. Okay? And then, soil profile is SD. Seismic source type is A. Distance to source, ano nga yun? 7. No? 7 kilometers. And then, importance factor is just 1. So, yan naman yung sa Y. Click OK. For the wind, no? Click nyo lang yung wind, modify lateral load. And then, may wind parameters din ako na nilista dito. No? Okay, ito. No? So, una muna, basic wind speed, 260 kph. This could be found dun sa steel, sa NSCP 2015 natin or dun sa manual wind calculation natin by asset. So, sa NCR, 260 kph yun kapag occupancy category 3. Kaso sa ETABS, no, ito yun, no, sa wind coefficient, MPH yung gusto niya. Kaya you need to convert from kph to miles per hour. No? So,
Ang 260, ang equivalent niya, 161.56 miles per hour. Kinonvert ko na. So, yun yung lalagay ko dito. 161.56 miles per hour. Exposure type, no? So, category B tayo dahil nasa city. Pag city, B. Kapag hindi city, C yung gamit. Kapag malapit ka sa dagat, D naman, along shoreline. So, pag city or urban areas, B. No? Then, topographical factor, KZT is 1. Gust factor, 0.85. And directionality factor, KD, 0.85 na rin. Okay? So, default values na yan sa buildings, no? Unless may detailed calculation ka for escarpment and hills. Again, I know may calculation po dito, pero for this model, no, I'll assume na yung mga common values na lang muna. Okay? Then, exposure height, tama na to. And then, dito sa wind direction and exposure width, no? Click nyo yung modify. Make sure na sa wind X naka-0 to. And then, sa wind Y, dapat naka-90. Okay? So, yan. Tama lang to na 0. Then, wala pa tayong diaphragm. Pero, exposure set width is auto-calculated from diaphragm dapat. Click OK. And then, dito sa case, no? Select case 1 only. Hindi tayo mag-consider ng case 2 or other case. So, case 1 lang yan. Click OK. Then, sa wind Y, click modify lateral load. 161.56. Okay. B, 1.85 parehas. And then, wind direction and exposure width. Pakiclick to. Naka 0 degrees ka dito. For wind Y, it should be 90 degrees. No? Kasi, di ba, ito yung axis natin. Pag 0 degrees, ito yon 90 degrees naman to sa coordinate system natin. So, yung wind mo sa X, wind X to, then wind Y mo, ito naman. Okay, so dapat 90 degrees po yun. So, yun. Then, click OK. Create all sets, dapat 1 lang to. Okay, then click OK. So, yun na. Wind X, wind Y ka na. And then, click OK. Nagawa mo na yung mga loads mo. Okay? The next step, i-assign natin yung loads natin starting with STL. So, I made a design criteria here stating yung mga loads natin. No? So, for superimposed dead load, kailangan mo lang naman i-total tong mga naka-pressure load. Hindi mo isasama tong masonry, nasa perimeter yan ilalagay. Yan yung wall loads natin. So, 1.4 plus 0.6 plus 0.5 plus 1.2. Okay, I think that's 3.7, no? 3.7 kPa yung ating SDL, soft pressure load. And then sa live load, no, basic floor area is 1.9. Yan naman yung pressure load natin for live load, no? Sa residential structures, take note, 1.9 po ang live load. So paano yun i-assign, no? I-assign mo lang siya sa slab. So para ma-assign mo siya, i-select mo muna lahat ng slab. So pwedeng gawin mo, click mo to isa-isa, no? Tapos dapat similar stories, no? Kaso matagal yon. So press escape. Merong way na ang maseselect mo lahat ng slabs na agad. So dito yon sa select. Select ulit, then object type. Okay? Then select mo dito yung floor. Click select. So yun, lahat ng slab selected na. Kung gusto mo lahat ng beam select, beams naman, no? So useful kasi yan, no? And then next thing to do is assign shell loads then uniform. Okay? Then under SDL muna tayo. The value, no, is 3.7 as stated dito sa design criteria. Sa actual, you will calculate this kung ano yung floor finish nyo, ano yung ceiling nyo, nasa NSCP nyo yun makikita. Depende sa ginamit yung material and type ng finish and ceiling. Okay, so dito, ayan, 3.7. The direction, gravity, dahil pababa, no? Automatic na yan nakaset as gravity. Okay, replace existing load. 0 naman yung existing load. So, okay na yan. Then, click apply. Okay? And then, ulit-ulit, no? Select mo ulit yung objects kasi kapag nag-apply mo, nawawala yung pagka-select niya. So, balik ka sa select. Select. Then, object type ulit. Slab. Okay? Slab floor pala. Then, select. No? Make sure dun sa bottom left na naka 72 shells ka. Then, close mo na to. Tapos, change the load pattern into live load. Then, the value is 1.9 naman. Then, replace existing load. Dapat nakaselect muna bago mag-apply. And then, click apply. Alright? Then, close mo na to. Then, pag zoom mo, nandun yung value niya. So, para mawala yan, kasi kung ano yung huli mong ginawa sa model, pinapakita niya sa screen, click mo lang tong show undeformed shape. Okay, right-click mo yung slab. Then, dun sa loads, dapat nakalagay 1.9 sa live, 3.7 kPa sa SDL.
Double check nyo lang, baka hindi nyo na-assign. Alright? Then, close natin to. Next naman, may isa pa tayong i-assign, yung ating masonry na nandun sa perimeter beams. So, 11.7 naman yun. So, yung mga nandun lang sa gilid or perimeter yung lalagyan ko nito. So, paano yun? Select natin isa-isa, no? Since dito, hindi mo to ma-select by object type. So, make sure lang naka-similar stories kayo para lahat ng floor masama niya. Yan, no? So, dapat hindi nyo na-select yung column, ha? So, ilan yun? 42 frames selected. Bakit 42? 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14. No, 14 times 3. 42 dapat. Okay? Kasi second, third, and fourth. Okay, and then assign frame loads. Kanina shell loads. When you say shell loads, naka-pressure yon. Pag frame loads, uniformly distributed or point load. So, dito tayo sa distributed. Then, change the load pattern type to SDL. Hindi tayo naglalagay sa dead load kasi self-weight yan. Then, direction is gravity. Forces to, replace existing load. Hindi tayo trapezoidal load, so hindi ka maglalagay dyan. Dito ka sa uniform load. Ang value daw niya per calculation, 11.7 kilonewton per meter. Okay, so ayun. Pansin nyo, kilonewton over meter na to. So, 11.7 to. Then, click apply. Okay, yun. And then, pag tin-3D mo yan, 3D natin na, yun kita nyo, yung uniformly distributed live load natin, nandun sa perimeter. Yan kasi yung mga walls natin. Okay? So, para mawala yan, click nyo lang tong show undeformed shape sa taas. Yan. Babalik na siya sa original. Okay? Plan view natin. Okay? Then next is yung mga assignments natin. Unang-una, yung diaphragm, no? Importante to. So, hindi kasi matatransfer yung yung earthquake mo dun sa columns kapag hindi naka-activate yung diaphragm. For steel, I will be using semi-rigid diaphragm. No, usually kasi hindi naman monolithic yung ating steel and slab, no? Naka-connect lang sila using studs or shear connectors, so semi-rigid yung ginagawa. Kapag naman rigid, usually sa mga monolithic structures yun, like concrete. No? So semi-rigid gagamitin ko dito. Okay, so I'll tab tayo. Lipat ng column. So define um, diaphragms. No? Define diaphragms. D1, click Modify Show. Change this to semi-rigid. Then click OK. Okay, click OK. Then select all slabs. Alam niyo na kung paano i-select yung slabs, di ba? Then sa select, then object type, floors. Okay, then assign. Okay, assign. Then shell diaphragm. Kita nyo? So make sure nakaselect 72. Then D1, click apply. Then okay. So makikita nyo, no, parang nilocate nyo yung isang point. Yung point na yan, yun yung tinatawag na center of rigidity. No? Yan dyan yung center ng stiffness ng mga columns. Okay, so yun. Doon siya sa gitna. Okay, all floors dapat yun. So check nyo yung third floor kung may diaphragm. Ayan, third floor to. Second floor. Second floor to. Then, the rest, sa ground floor, wala kang slab. Then para mawala, show undeformed shape. Okay? Next is mag-define tayo ng mass source, no? So define um, mass source, no? Mass source is yung seismic weight na kino-consider ng structure mo. Okay? So click mo tong modify show mass source. Uncheck natin tong element self-mass, no? Checkan lang natin yung specified load patterns. So tayo na lang mag-define nung isasama niya. So unang-una yung dead, click mo yung add dahil self-weight ng building yung dead kasama yan sa earthquake. And then, SDL naman yung susunod, multiplier is just 1. No? Kasama rin po ang superimposed dead load sa calculation ng seismic weight. So, ito yung mga values na kasama doon sa calculation ng base shear. Kung anong sinama mo dito. Okay, naalala nyo sa earthquake, yung CVIW over RT. Ito yung W doon, seismic weight. No? So, dead and SDL dapat siya. Okay? And then, include nyo lang natin tong vertical mass. No? Sama na rin natin yan. Click nyo lang yan. Then, click OK. Okay. So, yun. May mass source na tayo. Next step, i-consider natin yung second order analysis, no? Or P delta. So, under define, P delta options. Okay?
And then, what I will do, no, is iterative based on loads. So usually dito sa P delta, no, ito yung additional moment or increase in moment due to deformation. Usually critical to sa mga steel and sa mga high-rise structure. No? So since steel to, consider natin yung P delta. And yung sinasama dito is yung load combination ng may earthquake. So although mamaya pa tayo maglo-load combination, no, yung load combination natin is for earthquake, no, ito yung 1.2 dead, 1.0 earthquake, and 1.0 live. Dahil hindi tayo reducible. Pag reducible, 0.5 naman to. Okay? So ito yung sasama natin. So go back sa ETABS. Okay? And then 1.2 to. SDL is 1.2 also. And then live is 1.0 lang. Click, type 1.0 and then click modify. Ayan, no? Yan yung ating P-Delta options. Click OK. Okay, then click save. No? Next up, no? Pag na-define na natin yung ating mga parameters and assign na ng loadings, mag-define tayo ng load combinations. No? So, para mag-define ng load combinations dito sa define, then load combinations. Okay, wala ka pang default load combo dito. Dahil still ito class, no, parehas ko tong i-design sa ASD and LRFD. Later on, magiging dalawa yung model ko. Magsisave as ako. So, gagawin ko muna, parehas na load combination ng ASD and LRFD ilalagay ko dito. Okay? So, yung isang video ko about load combination, no, paki-check din 'yon, no, kasi ganun din po yung gagawin natin for the earthquake. Okay? Doon sa video number 2 ng reinforced concrete design. Okay? Kasi hindi ko siya i-detail dito sa video na to. Assuming napanood nyo na yung video number 2 ng reinforced concrete design. Ang mag-iiba lang dito may ASD load combination aside sa factored load combination. So, punta tayo sa slide na to. So, ang i-input kong load combination is this one, no? And yung ASD load combination. Okay? So, yung LRFD na to, ginawa ko to dun sa video sa reinforced concrete design, tong USD or LRFD load combination, considering yung 0.5 CAID, tsaka yung naalala nyo yung orthogonal, no? Yung may 0.3 earthquake. No? So, gagawin mo rin kasi yon dito sa ASD, sa load combinations. So, sige, gawin natin siya. No? So, sa ASD, no, mag-start muna tayo sa ASD. Add new combo. Tawagin natin A1 naman yung ASD. Then, U naman sa ultimate or sa LRFD. Make sure it is linear add. No? And then, ang first load combination natin, punta tayo dito sa basic load combination. Mamaya na yung alternate. Okay? So, wala po tayong F. So, maka-cancel out lang yung mga variables na hindi natin gagamitin dito such as yung F, yung H, yung F, at yung T. So, cancel out na natin yan. Pati yung LR and R. No? And then, may typo lang dito. It should be plus, hindi to times. No? So, wala ka rin namang T. Wala ka rin R and R. No? So, ganyan. No? So, LR by the way is roof live load, no? LR. Then, dito, cancel out to. Then, ayan. Yan yung mga earthquake. Yan yung ating load combination sa basic load combo. So, ito yung A1 natin. Dahil wala siyang F, D na lang yung matitira. Si A2 natin, D plus L. Okay? Then, si A3 natin is T plus 0.75 ng L. Wala kang LR, tsaka R, tsaka T eh. And then dito, yung naka-OR, no, pwede nating tawaging A4 si D plus 0.6 wind. Okay? And then A5 naman si D plus E over 1.4. Okay, hindi po yan plus or po yung sabi niya. So, ibig sabihin, pipili ka sa dalawa and yung pipiliin mo yung mas malaki. Since hindi natin ma-estimate yung value ng E at W, sabay na lang natin sila or parehas na lang natin sila ilalagay. So, ito yung mga load combinations natin. And then, dun sa wind and earthquake, no, mag-expand ito dahil meron kang wind X positive, wind X negative, tapos wind Y positive, and wind Y negative. Same case with earthquake. Okay? So, ganun po yung gagawin natin. So, balik tayo dito sa tabs natin. And then, A1, dead lang to. So, dead. Pero take note, ang dead, kasama niya yung STL. So, sasama niyo po si STL ha. Hindi lang po literally dead. Kasi yung dead, self-weight lang yon. Kasama pa yung other permanent load combinations. So, click OK. Yun yung una mong load combination. Okay?
For the second load combination, A2, no? So, A2. And then, ano naman to? Yun naman yung dead plus live. Okay, so D plus L lang yun. So, dead, kasama na rin yung STL. Then, live. Alright, A2 yan. Click OK. Add, para mabilis, add copy na lang, no? Add copy of combo. Then, A3, para maulit tong mga inputs mo. Then, A3 is D plus 0.75 ng L. So, instead na 1 yung live dito, 0.75 to. Okay, click OK. Then, add new combo, A4. Okay, D plus 0.6 wind. Paano yun? Yung wind mo, dalawa, di ba? So, lagay mo na natin. D and STL. Then, wind, no? Dalawa yung wind mo, anong pipiliin mo? Parehas yan. No? Tapos, yung 0.6, no? Pwedeng positive and pwedeng negative. Kasi yung tama ng hangin, pwedeng sa positive X or pwedeng sa negative X. So, that's why, yung susunod kong load combination, gagawin ko namang negative 0.6 to. Okay? Kasi ano lang nandito eh, 0.6 wind lang. So in reality, itong A4 ko, apat to. Ang A4 hanggang A7, no? And then yung A5 natin, no? Hindi talaga A5 yan, no? Magiging A8 yan. Tapos, ilan naman to? Apat din sila. No? So, 8 time, A8, A9, A10, A11. So, A8 to A11. Okay? Bakit? Kasi may positive, negative na earthquake and X and Y. Okay? And then, again, paki-watch po muna yung second video ko ng load combinations natin, no? Kasi meron pa ditong special provision. Yung 0.5 CID. Kaso hindi yun applicable sa EST. Sa LRFD lang yun applicable. What is applicable here is yung tinatawag natin na orthogonal load combination. So, yun yung magkakaroon ka ng earthquake na both directions sa EX, okay, and then positive or negative doon naman sa EY, pero 30% lang. Then, pwede mo rin yung baliktarin, no? Kasi ito positive, negative. Then, or positive, negative yung EY naman, 0.3 ng EX. Okay, and I will apply that to A5 load combination. Okay? So, aside from A8 to A11, madadagdagan pa to ng apat ulit, no? A12 to hindi lang apat, walo, no? 8, 12 to plus 8, no? Ilan yun? 20? No, or 21? So, nevertheless, gawin na lang natin sa items. Okay, so anyways, dito na tayo. So, 0.6 ito, no? Yan yung una. Balik tayo dito. A4 to. Oops, sorry. Ito na, A4. D plus 0.6 wind. Start with wind X. Click OK. Add copy. Change 0.6 to negative 0.6. This is A5. Okay, add copy. A6 is wind Y positive 0.6. Okay, add copy. A7, this is negative 0.6 naman ng wind Y. So, nagets nyo yung pattern, positive, negative, tapos wind X, wind Y. Kaya naging apat. Alright, so click OK. Yan yung sinasabi ko na A1 to A4 to A7. And then sa earthquake naman tayo, no? D plus E over 1.4. Wala pong live. Okay, D plus E over 1.4. So, add copy. A8 na to. So, D. Okay na yung D. Naka 1. Earthquake X, no? 1 over 1.4 yung ita-type mo dito. Pwede kang kumuha ng calcu. Type mo 1 over 1.4. Pero I think pwede dito. No? So, type ko lang 1 divided by 1.4. Pwede ba? 1.4. Ayan. Then click ko lang sa taas. Ayun, 0.71428. No, saktong-sakto 'yan. Ang dami niyang decimal. Pero i-4 decimals ko na lang 'to, no? Para kasi ta-type ko 'to mamaya eh. 0.7143 na lang. No? Round up ko ng 4 decimals. Okay? So 'yan. Saan nakuha 'yan? Dito sa load combination na E over 1.4. Alright? So 'yan. Then click OK. Tapos gagawin ko rin yung negative at yung EQY naman. Kaya magiging times 4. So click OK. Add copy. Lagyan ko to ng negative sign. Okay, this is A9. Click OK. Then add copy lang, A10. Gagawin ko naman tong EQY and then positive 0.7143. Click OK. Add copy, A11. And then EQY, negative, negative 0.7143. Click OK. So 11 na.
Then, meron tayong orthogonal consideration, no? So, uulitin ko lang yung A7, A8 to A11, pero yung earthquake, again, gagawin kong EX plus 30% ng Y. And then, EY plus 30% ng X. Okay? So, ang magiging load pattern natin, dahil yung scale factor natin, I mean, yung earthquake natin, di ba, naka-divide siya sa 1.4, tas ita times mo ng 0.3. Bali, ang coefficient mo na dun sa isa, 0.3 over 1.4. Right? 0.3 over 1.4. So, kakalculate mo yun, no, para alam mo yung scale factor, or you can just use yung text box ng ETABS. Okay? So, add copy tayo, 812. Sa 812, no, start muna tayo sa EQX. Okay? And then, ito ay 0.7143. Yan yung A8 yata. And then, add ako ng EQY. Then, yung 0.7143, ita times ko to ng 0.3. Okay? Kasi 30%, di ba? Again, please watch yung second video ko muna bago nyo gawin yung load combination sa steel kung hindi nyo pa napapanood. Okay? So, yun, 0.21429. Okay? Tapos, positive-negative naman. Paglalaroan natin yung positive-negative nito. Positive-positive, positive-negative yung susunod, negative-positive yung susunod, tapos negative-negative yung susunod. Okay? So, click OK. A12 yun. Add copy, A13. So, gagawin ko lang negative to. Right? Add copy, A14. Then, negative, positive naman. Singitan ko lang ng negative. Tapos ito, gawin ko lang positive. Click OK. Then, add copy, A15. Negative, negative naman to. Okay? Then, click OK. So, yun yung load combination natin. Ito pa lang yun. No? 30% pa lang yung naka-Y. Okay? Then, next naman, yung 30% naman, sa X ko naman ilalagay. Babalik ta rin ko lang. Kaya times H, plus 8 pa. Then, add copy ako, A16. Then, si EQY, no? Siya po yung 0.7143. And then, si EQX, siya naman yung 0.2143. Positive, positive. Tapos, ganun ulit, no? Yung apat na case, positive, negative, negative, positive, and negative, negative. So, click OK, A16, add copy, A17. I'll make this negative. Add copy. A18. Gawin ko namang negative to. And positive to. Add copy. A19. Okay. Negative, negative naman. Okay. Tama ba? Check natin. Tama, no? So, yun. Hanggang A19 pala, no? Hanggang A19. For basic load combination. Eh, meron ka pang alternate basic load combination. Okay, so ito hindi ko na ipapakita, no? Gagawin ko na lang siya off-screen, no? So hanggang etong A19 madadagdagan pa. No? So beware lang dito sa typo, no? May typo dito yung NSCP, no? Etong LR, hindi to naka-times, no? Hindi pwedeng i-times ang loads, 'di ba? Add lang dapat or subtract. So plus 'yan. LR plus 0.6 win. So eto, no? Saan tayo natapos? A19, no? A20 to. Okay, 820. So, tanggalin ko lang yung H and F and LR. So, magiging D plus 0.75 ng L. Okay? Times mo yung 0.75 eh. Plus 0.75 times 0.6 ng wind. Okay? Tapos, di ba apat yan kapag may wind? Tapos, may earthquake ka pa. No? Yung second load combination mo. So, ito, 820 hanggang ilan yan kung apat? 23, no? 23. And then, 824 mo, yun naman yung E over 1.4. So, this one will become D plus L, 0.75 L plus 0.75 times E over 1.4. So, tapos, apat ito dahil may X and Y at may positive negative. So, apat. So, 824 to 27, no? Ito yun. Tapos meron ka pa nung 30%. No? Applicable din yun dito. So, 828 plus 8 pa to. No? So, dadami sa may earthquake.
Okay? So, again, watch the video ng RC. Second video natin sa RC na playlist, no? Para visualize nyo yung sinasabi ko. Pero basically, na-explain ko naman na dito. Okay? So, gagawin ko na lang off-screen yung load combination na natitira for ASD and LRFD. Alright? Okay, so I have finished creating all load combinations, no? Both ASD and LRFD. So, check natin. So, sa ASD, since dalawa yon basic tsaka alternate, ang dami, no? Inabot siya ng 68. For LRFD, 39. No? Sumobra lang ako ng isa dun sa video ko kasi I think dun sa video, hindi ko ata nasama yung 1.2 dead plus 1.0 live dito sa 203-3, no? Dumiretso ako dun sa 0.5 win eh. Pero isa lang naman, no? Kasi dun sa video 38 yata ako. So nag 39 to. So ayun, no? Paki-create lang 'yon, no? Saan ba ako nag-stop dun sa pag-post ko ng recording? Dito yata sa sa 820 ba? Or sa 821, no? So ayan, no? Okay? So, kung dito ako nag-stop sa A19, no? So, dito yata yun sa basic load combination, no? So, D plus E over 1.4, no? And then, natapos tayo dun sa orthogonal, no? Yung 0.2143, paano nga ulit nakuha riyan? 1 over 1.4 times 0.3. Diba? Or 0.3 divide 1.4. Ito, 1 over 1.4 lang. Tapos yung next, yung 820, ito yung start nung alternate dito. Ayan, no? So, D plus 0.75L. Tapos, 0.75 times 0.6. Yan po yung 0.45 ko dito. Okay? Tapos, times 4, ito, positive, negative, X and Y. Okay? So, 1, 2, 3, 4. And then, 824, earthquake naman to. Bakit naging 0.5357 naman to? 0.75 over 1.4 naman. Okay? Kasi, ayan na, dito sa 824 natin. Okay? 0.75, then 1.4 to. Divide mo yung dalawa. Yun yung 0.5357. Okay? So, do that 4 times. And then, yung earthquake naman na mayroong orthogonal, magiging 1607. Bakit 1607? 0.75 over 1.4 times 0.3. Right? So, yun. Then tuloy-tuloy na, no? Pag nakuha niyo na yung pattern. Then sa ultimate, no? So sa ultimate or yung USD, so gaya ng ginawa ko dun sa video number 2, meron dong 0.5 CAID. Okay, kaya dito sa start ng load combination ng earthquake, 1.4464 ako. Bakit 1.4464 yan? So chinek ko yung CA ko dito sa define load patterns, EQX, modify lateral load. Yung CA ko, 0.4928. So, 1.2 plus 0.5, okay, CA, and then ID, di ba? Then, 1.2 plus 0.5, yung CA ko, 0.4928. I natin, 1 lang. No? Yan yung coefficient ng dead load ko. And lalabas yata dyan yung 1.4464. Alright? So, ayun, no? So after creating that, no? So pwede na nating i-run yung model, no? Pero bago natin i-run, check model muna tayo in case meron tayong mga error sa drawings, no? Makikita natin for example, hindi natin na-connect yung beam or yung column or yung slabs, no? Dito sa analyze, no, check model. Click nyo 'yan, no? And then select nyo lang lahat, no? Click nyo lang yung select all, then click OK. So yan, check nyo yung model. Nakikita niyo yung status dito sa bottom left. So, model has been checked. No warnings were generated. Okay? So, ayun. Walang warning. Then, i-run na natin. No? So, analyze. Then, run analysis. No? Check natin yung magiging structure natin. So, ayan, no? So, since 3D yung active sa akin, no? So, unang yung gagawin, magde-deform siya sa dead load. I-close na muna natin tong unang window. Okay? Pwede nyo yung i-open dito sa drop-down, add new window lang. I-close na muna natin. Tapos, i-click natin tong perspective toggle para mag-isometric siya. 3D, tapos perspective toggle. Ayan.
Tapos, naka-deform siya sa displacement, no? I-start natin yung animation. So, tinitignan natin to class, no? Unang-una kapag merong member na hindi nakakonect, na hindi nakita dun sa check model, no? Yun lang yung gagalaw, yun lang yung magde-deform. Dapat, as much as possible, sabay-sabay class yung deformation ng mga members mo, gaya nung nakikita niyo dyan sa screen. No? One way of checking na correct yung model. Okay, so yan. Dyan yan sa displacement din. Okay, yan yung unang mangyari pagkatapos mo mag-run analysis. Stop animation natin. Tapos click nyo tong show undeformed shape. Okay, then check natin yung mode, no? Sa display, show tables, no? Modal analysis yung check natin. And then structure output, modal information, modal participating mass ratios. Ito, yung second. Yan yung click natin. Okay? Again, analysis result, structure output, modal information, then check on table modal participating mass ratios. No? So, as much as possible, yung first mode natin, hindi sana RZ yung largest value. Since UX ito, no, 94.53 sa UX, dapat yung galaw niya sa first mode parallel sa X or translation sa X. Sa mode 2, translation along Y. Kasi 0.82 eh. Remember these values. No? And then mode 3 natin, no, RZ na yung malaki dyan. Rotation about Z. Alright? So, ba? Ay, hindi. Nasa mode 4, no? No, mode 4 ang ating ano. Mode 4 ang ating rotation about Z or yung torque natin. Anyways, magbabago pa naman yan kasi isa-size pa natin yung members. Take note, assumption pa lang. Okay, pero as much as possible, no, yung unang mode mo dapat hindi rotation to. So, paano malalaman, sir, kung hindi rotation? Iko-compare mo yung UX, UY, tsaka RZ, no? Hanapin mo yung pinakamalaking value sa isang row sa mode 1. So, pinakamalaki, 0.9453. Okay? So, mode 1 is UX. So, tama. In case na RZ yung malaki sa inyo, kailangan yung i-reframe yan or ayusin yung arrangement ng beam column ninyo. Pag RZ yung pinakamalaking value. Okay? So, ayan. Mode 1 ko UX. Tandaan nyo yan. Then, mode 2 ko UY. U means translation or movement, no? So, pwede nyo rin makita, i-close natin to, yung animation sa mode. So, display, deform shape, okay? And then mode naman, mode 1. Okay, click apply. So, sabi natin mode 1 yung UX. Then, start animation natin dito sa baba. So, tingnan nyo, parallel siya sa X, no? Yung movement niya parallel sa X. Kapag umikot yan sa mode 1, may mali sa model niya. Then, stop animation natin. Mode 2 tayo. Okay? Click nyo lang tong upward. Then, apply. So, dapat perpendicular, UY naman. Ayun, tama naman, no? UY. Okay? Mode 3 natin. Stop animation, mode 3. Click apply. Then, start animation. So, yun. Kung titingnan nyo yung mode 3, UX pa rin siya. Diba? Kasi sa X pa rin yung galaw niya. Although, mas marami na siyang curve. Okay? Compared dun sa mode 1. Then, sa mode 4, nandito yung rotation. So, tignan nyo yung itsura ng rotation. Yun, umikot. No? Start animate natin. So, napapansin nyo, parang may twisting effect. No? RZ kasi yun. Moment about Z. So, kapag ganyan yung first mode ninyo, sa akin sa mode 4 siya, kailangan yung i-reframe or i-arrange yung structural framing nyo ulit. Okay? Baka kailangan nyo maglagay ng intermediate beam or dagdagan ng columns yung structure nyo. So, ayun. No? So, yan yung one way ng checking ng framing natin. Stop animation natin. Close. Then, show deform shape. Show undeformed shape. Para bumalik sa original shape. And then, tingnan natin yung moment diagram. No? So, mag-plan view tayo. Fourth floor. And then, display frame pier spandrel forces. Ito, yung icon na to. Or kung wala yan sa inyo, pwede rin sa display. Force stress diagram. Then, frame pier spandrel link forces. Ito rin yun. Okay, so yan na lang. And then, tignan natin yung moment diagram 3-3. Ito yung moment about X sa dead load. Okay? So yan. Tignan nyo yung moment diagram doon sa, sa intermediate beam. Okay? Positive moment lang siya. I-right click natin yung intermediate beam.
Okay? So, yan yung typical na itsura ng moment diagram natin ng simply supported beam. Di ba? WL squared over 8 yan. Ito yung W mo sa taas, 13.58. Okay? Simply supported kayo. Wala kang moment dun sa dulo. Okay? Tapos yung shear diagram mo yan. Okay? Kapag hindi mo yun ni-release, magiging continuous, may moment. Okay? Di ba sa RC, naka-release tayo dito. Kaya yung isa, may moment doon. Negative moment. So dito, wala. Positive moment lang siya. Okay? Dito, i-right-click natin tong girder naman. So tingnan nyo yung girder. Mayroong negative moment doon sa support. Pag dinrag mo, ayun na, negative 24 sa dead load. Okay? Then, negative 33 sa right side. Then, positive naman, 34 dito. Bakit siya nagkaroon ng negative moment? Kasi, hindi mo siya nirelease sa both ends. Okay? So, yan. And then, check natin yung brace, no? Elevation tayo sa grid line A naman. Okay? And then, right-click tayo ng isang brace. Ayan. So, yung brace natin, okay, check nyo yung Earthquake X. Okay? Tapos, instead na component is major, axial. So, yun. So, wala dapat, dapat may value tong axial force mo. Yan yung earthquake load. Siya yung nag-resist niyan. Okay? Siya yung nag-resist ng earthquake load dito sa vertical direction. So, check nyo lang, no? Pure axial lang naman yung ating race. Alright? So, that concludes yung ating first video, no? Sa pag-model, pag-generate ng load combination, and pag-interpret ng results. So next naman, sa mga susunod na video natin, i-design natin yung mga members. No? Kasi naka-initial size pa lang yan lahat. Alright?